dating preso sa death row bago siya bitayin. Puputulan ng mga gwardya ng bilangguan ang kwelyo ng bilanggo. Ang layunin ay upang maiwasan ang pagpugot ng ulo ng mga kutsilyo mula sa pagputol ng mga lalamunan ng mga bilanggo sa isang solong hampas. Upang ang mga bilanggo ay mamatay ng matiwasay. Karaniwan ng mga preso sa death row ay nanginginig sa takot kapag nahaharap sa kamatayan. Gayunpaman, ang bilanggo ngayon ay mukhang napakalmado, to the point na maging ang mga pulis ay nakitang kakaiba. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, biglang naalala ng pulisya ang mahusay na kakayahan sa pagbabalat kayo ni Diabolik. Ngunit ang mga maskara sa kanyang bahay, agad siyang sumigaw ng "Stop, Diabolik!" Ngunit isang hakbang pa rin ang huli. Bumagsak ang ulo sa lupa. Agad namang humakbang ang mga pulis para suriing mabuti. Ang taong nasa ilalim ng maskara ay tiyak na hindi Diabolik, ngunit isang kakilakilabot na ministro ng hustisya. Matagumpay na nakatakas si Diabolik mula sa bilangguan. Lumitaw sa kanyang opisina bilang ministro ng hustisya. Buksan ang safe ng ministro, at matagumpay na nakuha ang vault key, at mga pribadong larawan ng ministro na nagbabanta sa kanyang kasintahang si Eva. Isang pares ng makinis na binti ng isang magandang babae ang lumitaw sa pinakamalaking lokal na bangko. At ilagay ang dalawang kahon na naglalaman ng mga sinaunang painting sa safe ng bangko. Paniniguro sa kanya ng chairwoman, na ang sistema ng seguridad ng bangko ay napakahusay. Gayunpaman, ang dalawang tila ordinaryong kahon ay naging mga lihim na sandata para pagnakawan ang bangko. Dahil naglalaman ang mga ito ng time laser cutter, maghintay hanggang sa magsara ang bangko sa 4-6-4-70 ang ilaw ay papatayin. Ang laser cutting machine ay automatikong i-on, at naglalabas ng dalawang berdeng laser beam. Madaling maputol ang bakal na dingding ng bunker, at magsasara sa oras sa 4:80, kaya naman tumpak ang oras, ay upang matiyak na ang bakal na plato ay maaaring ganap na matuno. Nang hindi ina-activate ang network ng alarma sa labas ng steel plate wall. Sabay-sabay, ang lumilipad na magnanakaw na si Diabolik ay pumasok sa imburnal mula sa takip ng manhole malapit sa bangko. At sundan ng tubo sa ilalim mismo ng bank vault. Inilabas ni Diabolik ang isang 3-pronged electric drill na gawa sa 1,000 taong gulang na itim na bakal. At mag-drill sa matigas na pader. Sa isang kisap mata, ang konkretong pader na 10 metro sa likod ay madaling nabutas. Kailangan mo lang itong dahan-daang bunutin. Ang pader na may mga mabibigat na haliging bato ay madaling nabunot. Gayunpaman, isang network ng mga alarm wire ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Si Diabolik ay hindi nataranta. Ilabas ang mahabang manipis na tubo na inihanda ng maaga. Maingat na sinulid ang puwang sa wire mesh. Maglagay ng ilang patak ng concentrated sulfuric acid sa ligtas na lock. At pagkatapos ay buksan ang tubo sa ilalim ng lupa. Mabilis na bumaha ang bumubulusok na tubig sa gripo sa kaban. Kapag nahawakan ng tubig ang metal na grid ng alarma ay agad na isaaktibo ang alarma. Kapag nakakita ng alarm signal, agad na binuksan ng security guard ang monitoring system para suriin. At natuklasan na ang safe ay maaaring tumutulo. Ang sistema ng alarma ay maaari lamang eye-off. At tinawagan ng babaeng manager para iulat ang sitwasyon. Dahil nasa kamay ng manager ang susi ng pinto ng vault, ngunit ang lahat ay nasa loob ng hula ni Diabolik. Kinokontrol niya ang pindutan ng malayuan, at nigalagari sa isang malaking puno sa gilid ng kalsada. Naiwan ng manager na natigil sa gitna. Kasabay nito, ang antas ng tubig ay lalong tumataas. Pumutok ang fuse. Nagiging sanhi ng pagkaparalisa ng lahat ng kagamitan sa pagsubaybay. Agad na sinamantala ni Diabolik ang pagkakataong magsuot ng diving suit at pumasok sa bunker. Upang mahanap ang ligtas ng ministro, madali niyang binuksan ang pinto ng cabinet, at inalis ang hindi mabibaylang alahas at ang Patek Philippe sa loob. Sa hindi inaasahang pagkakataon sa sandaling ito, isang insidente ang naganap. Pinamunuan ng mga pulis ang mga tao sa labas ng pinto ng vault. Lumalabas na aksidenteng natuklasan ng tiktik ang ebidensya ng katiwalian sa panunuhol ng ministro ng hustisya at kung saan nakatago ang mga dirty tricks. Kaya sundin ang mga pahiwatig at hanapin ang lugar na ito. Kasabay nito, hindi sinasadyang nakatagpo siya ng hindi pangkaraniwang bagay sa vault. Agad na napagtanto ng pulis na si Diabolik ang nagnakaw sa bangko. Kaya naman, maraming pulis ang pinakilos upang palibutan ang bangko. Ang eksenang ito ay nakita rin ng kanyang kasintahang si Eva, at agad siyang nagmaneho para sunduin siya. Ngunit pinigilan ng mga pulis at nakilala ang kanyang pagkakakilanlan. Wala siyang pagpipilian kundi gumamit ng mga nakatagong sandata para patayin ang dalawang tao. Pagkatapos ay pumunta sa pre-arranged na lokasyon. Pagkatapos ay natuklasan namin na ang bawat drainage outlet ay binabantayan ng mga pulis. Maaari lamang niyang ulitin ang kanyang nakaraang trick. Agad binaril ang dalawa pang tao. Dahil dito, madaling makatakas si Diabolik. Ngunit hindi niya inaasahan na mahigpit ding binabantayan ng daungan. Kailangan niyang gamitin ang kanyang trump card, ang lumilipad na kutsilyo.
Thump-thump lumipad ang mga kutsilyo. Akala niya makakatakas siya, pero biglang may putok ng baril, at siya ay binaril sa braso. Matagal nang hinulaan ng mga pulis ang kanyang plano, ngunit may isang bagay pa rin siyang nakaligtaan. Ngayon ang gangster ay hindi na nag-iisa. Makita lamang ang kanyang kasintahang si Eva na lumabas sa tubig. Gumamit ng patpat para matambay kaagad ang pulis. Sinamantala ni Diabolic ang pagkakataong matamaan at maaga ang baril. Ngunit hindi pinili ni Diabolic na patayin ang pulis. Dahil isa siyang magnanakaw na nagnanakaw lamang sa mga tiwaling opisyal. Pagkatapos ay umalis sila ni Eva sakay ng bangka. Pagkatapos, lumabas si Eva sa dalampasigan sa isang cool na damit. Sa oras na ito, hinugasan din ni Diabolic ang kanyang mga kamay ng kanyang espada. Kasama ni Eva ang masayang buhay ng walang kahihiyan o takot.